Ang ating kwento, isinulat ng tadhana. Bawat kabanata, puno ng pag-asa. Walang ibang bida kundi ikaw at ako. Sa entablado ng buhay, ito ang bawat pagpatak ng ulan sa maruming bintana ng safe house ay tila nagbibilang ng oras sa buhay ni Vincent. Sa kasalukuyan, hindi pa niya alam kung gaano katagal siya magiging bilanggo o protektado ng pinakastrikto, pinakawalang puso at pinakagwapong pulis na nakilala niya. Ngunit bago ang lahat ng iyon, may buhay si Vincent. May kalayaan siyang hinahabol. Sa loob ng 3 buwan, pinagpapawisan ni Vincent, 24, ang kaso ni Senator Lorenzo Valderrama. Hindi basta-bastang katiwalian, kundi isang sistematikong paglilipat ng pondo ng gobyerno patungo sa mga offshore accounts sa pamamagitan ng mga ghost infrastructure project. Ito ang magiging break niya, ang unang malaking istorya ng kanyang karera bilang investigative reporter sa News 7. Vincent, sigurado ka ba talaga dyan? Tanong ng kanyang editor, si Aling Minda, habang nakatitig sa monitor. Lagi akong sigurado, Aling Minda, sagot ni Vincent, kahit pa nanginginig ang kanyang kamay. May informant ako, isang dating financial assistant ni Valderrama. Handa siyang magsalita, pero sobrang takot. Kailangan ko lang makuha ang huling piraso ng ebidensya, ang transaction ledger. Ang pagiging reporter ni Vincent ay hindi lang trabaho. Ito ang kanyang calling. May mukha siyang madaling lapitan, malalaking mata, mabilis magngiti, at sapat na pagka-inosente para makumbinsi ang mga tao na magtiwala. Pero sa ilalim ng kanyang youthful appeal ay isang matalas na utak at isang pusong hindi takot humarap sa panganib. Gabi iyon, sa isang tagong parking lot sa Maynila, naghihintay si Vincent. Ang informant, si Gino, ay huli na ng 1 oras. Ang bawat anino na gumagalaw ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Vincent. Ito dapat ang huling pagkakataon niya. Kung hindi niya makukuha ang ledger, baka mawala ang kaso at baka mapahamak si Gino. Boss Vincent! Bulong ni Gino. Tumatakbo papalapit, putlang-putla. Nalaman nila, nandito sila. Mabilis na iniabot ni Gino ang isang lumang thumb drive. Ang lahat, nasa loob niyan. Kailangan mo itong ilabas. Wala na akong oras, aalis na ako ng bansa. Biglang umilaw ang headlights ng isang itim na SUV mula sa kabilang dulo ng parking lot. Sigurado si Vincent, hindi iyon pulis. Pahihirapan iyon. Gino, salamat! Tumakbo ka! Sigaw ni Vincent habang tumatakbo patungo sa kanyang motorsiklo. Alam niyang sa ngayon, mas malinap siyang mag-isa na may impormasyon sa bulsa kaysa manatili roon. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, may isang lalaking hindi kumikilos maliban kung kinakailangan. Si Joseph. 25, ang isang bagitong police officer, Special Protection Unit. Ang kanyang trabaho ay proteksyon, hindi press release. Sa opisina ng kanyang unit, nakatayo si Joseph. Malapad na mga balikat, tuwid ang tindig, at mukhang kinatay sa marmol. Bawat kurba ng kanyang kalamnan ay tila sinadya, lalo na sa kanyang malakas na braso at dibdib na halatang sanay sa matinding pag-iensayo. Nakauniforme at ang bawat craze nito ay perpekto, na lalo pang nagpapatindi sa linya ng kanyang muscular torso at balakang. Ang kanyang presensya ay mabigat at mapanganib, isang perpektong timpla ng kalupitan at kagandahan na nagmumula sa kanyang matinding disiplina. Sa kabila ng makapal na tela ng kanyang uniforme, hindi maitago ang laki at giting ng kanyang pagkalalaki.
na nag-iiwan ng isang matigas at hindi maikakailang anyo sa kanyang masikip na pantalon. Isang detalye ito na madaling mapansin ng sino man na makakakita sa kanya ng malapitan. Inatusan si Joseph na maging lead security sa isang matinding raid na magaganap bukas ng umaga. Ang target, isang warehouse na ginagamit para sa money laundering ng mga tauhan ni Valderrama. De la Cruz, tawag ng kanyang captain. Alam kong gusto mong sumali sa assault team, pero kailangan ka sa labas. I-manage mo ang perimeter. At higit sa lahat, no civilian access. Wala tayong oras para sa mga reporter na gustong maging bayani. Susunod, sir. Walang emosyon. Ang mga reporter, para kay Joseph, ay istorbo. Sila ang mga taong nagdudulot ng gulo, nagpapahamak sa mga kaso, at naglalagay sa panganib ang mga pulis. Lahat lang para lang sa rating. Sa isip niya, ang trabaho ay trabaho. Walang damdamin. Walang gray area. Black or white, protocol. Kinaumagahan, alas 5:30, naganap ang raid. Nasa perimeter si Joseph, sa gilid ng abandonadong warehouse, nakabantay. Ang kanyang ipis ay nakakabit sa tenga at ang kanyang mga mata ay nag-iikot, naghahanap ng anumang paglabag. Hindi nagtagal, nakita niya ang mismong paglabag na hinahanap niya. Isang motorsiklo ang huminto sa kanto at mabilis na tumalon ang isang lalaki mula rito. May dalang kamera at tripod at nagmamadaling pumasok sa police line. Si Vincent. Reporter ako, News 7. Kailangan naming kumuha ng exclusive footage. May karapatan ng publiko. Sigaw ni Vincent habang sinubukan niyang lusutan ang mga police tape. Hoy, civilian! Back off! Utos ni Joseph at ang kanyang boses ay tila isang concrete wall na biglang sumara. Tumigil si Vincent, ngunit hindi siya natinag. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Joseph ng malapitan. Matangkad, malaki, at ang mga mata ay cold at tila walang nakikita kundi ang kanyang mga regulations. Police officer, hindi ko alam kung sino ka pero lumalabag kayo sa batas sa paghahadlang sa press. Ito ay isang pampublikong issue. Kung walang maglalabas ng katotohanan, sino ang gagawa? Giit ni Vincent, handang makipagdebate. Lumapit si Joseph at ang kanyang anino ay tumatabing kay Vincent. Kitang-kita ni Vincent ang matigas na panga at ang galit sa mga mata ng pulis. Ako si Police Officer Joseph de la Cruz at ang trabaho ko ay panatilihin ang kaayusan. Ang karapatan mo ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kaligtasan ng aming operasyon. Lumabas ka sa perimeter. Ngayon, kakasuhan kita ng obstruction of justice. Ang bawat salita ay mas mabigat kesa sa huling isa. Tumingala si Vincent. Ang inis niya ay umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi mo ko pwedeng takutin. Ang alam ko, may malaking aresto. Nasaan ang mga high-profile suspects? O nagtatago kayo ng impormasyon, Officer de la Cruz? Dahil sa pagiging pabigla-bigla ni Vincent, bigla niyang hinablot ang notepad at pluma at tinignan ang name tag ni Joseph, de la Cruz. Isinulat niya iyon ng mariin. Naramdaman ni Joseph ang tindi ng galit. Ang reporter na ito ay walang takot at walang respeto. Inabot niya ang pulsuan ni Vincent. Isa, pangalawa, aalis ka ba ng kusa o kailangan kitang hilahin? Baanta ni Joseph. Bitawan mo ko! Brutalidad yan, Officer de la Cruz! Isusulat ko yan, sigaw ni Vincent. Try me, pabulong na sabi ni Joseph. At sa lakas ng kanyang grip, binitawan niya si Vincent. Nang makita ni Vincent na wala siyang mapapala at dahil ayaw niyang maaresto bago pa niya mailabas ang istorya, sumuko siya. Ngunit bago siya umalis, tinignan niya ng matalim si Joseph. Hahanapin ko ang katotohanan, officer.
Maski pigilan mo ako, sabi ni Vincent, at umalis siyang nagagalit. Napailing si Joseph, istorbo. Ang tensyon sa pagitan nila ay nag-iwan ng kakaibang aftertaste. Para kay Vincent, si Joseph ay simbolo ng bulag na otoridad na nagtatago ng katotohanan. Para kay Joseph, si Vincent ay isang reckless idiot na naglalaro sa apoy. Gumamit ni Vincent ang thumb drive na ibinigay ni Gino. Natuklasan niya ang matinding detalye, ang eksaktong mga petsa, ang mga halaga, at higit sa lahat, ang pangalan ng mastermind na nagtatago sa likod ni Valderrama. Ang pangalan ay lumabas na isang retiradong general na may malaking koneksyon sa politika. Dahil sa laki ng impormasyon, nagdesisyon si Vincent na i-decode ang lahat at itatago ang backup sa isang secure na cloud drive bago niya ito isubmit sa News 7. Gusto niyang siguraduhin na walang makakapigil sa kanya. Nagtrabaho siya sa isang internet cafe malapit sa kanyang apartment. Habang nagtatype siya ng huling password, nakita niya sa salamin ng cafe ang isang pamilyar na itim na sasakyan, ang parehong SUV na nakita niya sa parking lot kasama si Gino. Biglang nanlamig si Vincent. Nalaman nila. Nang lumingon siya, nakita niya ang dalawang malalaking lalaki na may nakunot na hon, diretsong nakatingin sa kanya. Hindi sila pulis, walang badge, walang uniform. Agad niyang inilabas ang thumb drive mula sa computer at inilagay ito sa loob ng kanyang sapatos. Mabilis niyang tumayo at tumakbo. "Siya yon! Habulin niyo!" sigaw ng isa. Nagsimula ang matinding habulan sa gitna ng gabi. Tumakbo siya sa masikip na mga eskinita, gumagamit ang kanyang bilis at kaalaman sa mga kalsada ng Manila. Ang kanyang puso ay umaatake sa kanyang dibdib. Hindi ito thrill ng story. Ito ay takot sa kamatayan. Nakarating siya sa isang madilim at patay na side street. Wala na niyang makitang iba. Biglang hinarangan siya ng dalawang lalaki. Napaatras siya. Ang kanyang likod ay nakasandal sa isang pader. "Sige na, Vincent. Ibigay mo lang ang drive. Walang masisira," sabi ng isa. Lumalapit ng dahan-dahan. "Wala akong alam sa drive na sinasabi nyo." Pagtanggi ni Vincent, umaarting kalmado kahit nanginginig na siya. "Duwag ka nang magpanggap. Alam namin ng lahat kay Gino at alam naming may ibinigay siya sa'yo. Ibigay mo na o sisiguraduhin naming magiging exclusive ang istorya ng iyong kamatayan." Baanta ng dalawa. Naramdaman ni Vincent ang isang matigas na bagay sa kanyang tagiliran, ang isang baril. Tapos na. Dito na matatapos ang lahat. Hindi niya maipalabas ang katotohanan. Bago pa man makapag-react si Vincent, may isang boses na biglang sumingit, malakas, matigas at puno ng otoridad na tumago sa katahimikan ng kalye. "Pulis, drop your weapon, now!" Ang lahat ay tumingin sa pinanggagalingan ng boses, si Joseph. Nakatayo siya sa dulo ng kalye, may dalawang kasamang pulis at ang kanyang baril ay nakatutok. Mukhang hindi siya nag-atubili. Hindi siya nag-iisip, kumikilos lang siya. Nagpanik ang mga kriminal. Nagkaroon ng mabilis na barilan at palitan ng putok. Nagtago si Vincent sa pader at napuno ang kanyang tenga ng sigawan at gunshots. Sa kaguluhan, nakita ni Joseph si Vincent. "Vincent, dito!" sigaw ni Joseph. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Vincent ang matinding puwersa ni Joseph habang mabilis siyang inabot at hinila patago. Sa sobrang lapit nila, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Naaamoy ni Vincent ang kakaibang amoy ng bala at ang presko, malinis na hininga ni Joseph. Sa loob ng isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata at isang hindi may paliwanag na init, isang kakaibang sensasyon ang dumaloy sa pagitan nila bago pa man sila mapilitang umiwas at magkahiwalay ng tingin, na parang pareho silang nakuryente. Mabilis na tumakbo si Joseph, initutulak niya ang mga kriminal at inaawat sila. Ang huling lalaki na nagtatangkang tumakas ay agad niyang sinuntok at pinusasan. Hingal na hingal, sinuri ni Joseph si Vincent. "Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba?"
Si Vincent, kahit pagulat na gulat, ay mabilis pa rin nagreklamo. Ano? Hindi, ayos lang ako. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ako? Huwag ka nang magtanong, Vincent. Madiin na sabi ni Joseph. Ang mga kalaban mo ay hindi lang ordinaryong kriminal. Sila ay hitmen. Alam na nila ang mukha mo, ang pangalan mo at ang kaso mo. Nakita mo ba ang kotse? Sinusunod na nila ang bawat galaw mo. Kinuha ni Joseph ang radio at nagbigay ng mabilis na utos. Delta Team, kailangan ko ng isang sasakyan para sa Code Red Protective Custody sa hindi binanggit na lokasyon. Ano ang protective custody? Tanong ni Vincent. Ibig sabihin, ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Estado, 24/7. Hindi ka aalis sa aming pangangalaga hanggat hindi namin nasisigurado na ligtas ka. Hindi mo gagawin ang gusto mo. Gagawin mo ang sasabihin namin, paliwanag ni Joseph. Biglang nagalit si Vincent. Teka lang, hindi ako preso. May deadline ako. Kailangan kong ilabas ang storya. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Wala kang mapipilian, Vincent, sagot ni Joseph. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Sa tingin mo kapag lumabas ang storya mo, titigil sila? Mas lalo kang tatargetin. Ang buhay mo ang nakataya, kaya ka namin kukunin ngayon. Ito ay kidnapping. Ako ang biktima rito at kinikidnap mo ako. Sigaw ni Vincent habang pilit siyang kanilang kakaladkarin patungo sa darating na sasakyan. Dahil sa pagpupumiglas ni Vincent, napilitan si Joseph na yakapin siya ng mas mahigpit at halos pasunin. Sa marahas na pagkakaladkad na ito, naramdaman ni Vincent ang matigas, hindi inaasahang bigat at haba na biglang bumangga sa kanyang likuran sa pagitan ng kanyang mga pigi. Ang init ay hindi maipaliwanag. Hindi ito dahil sa kaba sa laban, kundi dahil sa purong pribadong presensya ng pagkalalaki ni Joseph. Sa gitna ng takot at galit, isang split-second na kislap ng kakaibang pagnanasa ang pumasok sa isip ni Vincent. Ang giting at laki ng pulis na ito ay ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang katawan. Tawagin mo kung ano man ang gusto mo, bulong ni Joseph habang isinasakay siya sa backseat ng isang itim, markang walang sasakyan. Ang trabaho ko ay panatilihin kang buhay. At dahil wala kang pamilyang mapagkakatiwalaan, sa amin ka muna. Sumakay si Joseph sa driver's seat. Wala siyang sinayang na oras. Walang sirena, walang pag-aaksaya. Diretso ang kanyang tingin. Ang buong pag-uwi ni Vincent ay puno ng tensyon at galit. Nagreklamo si Vincent, nagtanong at sinubukan pang buksan ng pinto. Pero nakalak lahat. Saan mo ako dadalhin, Officer de la Cruz? Ito ba ang inyong personal na bilungan? Tanong ni Vincent, punong-puno ng pang-iinis. Sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa iyo. At sa isang lugar kung saan ako lang ang makakakita sa iyo, sagot ni Joseph. Hindi siya tumitingin. At dadawagin mo akong Officer de la Cruz. Joseph na, dahil magsasama tayo ng matagal. At ikaw, tatawag ka sa akin ng Sir kapag nagbibigay ako ng utos. Kailan ako makakalabas? Kailan ako magiging malaya? Galit na tanong ni Vincent. Kapag tapos na ang lahat, kapag ligtas ka na, malamig na sagot ni Joseph. Kung ganon, ito na ang pangarap kong kidnap, bulong ni Vincent, punong-puno ng sarkasmo. Matapos ang halos isang oras na biyahe, hininto sila sa isang luma, inconspicuous na apartment complex sa labas ng lungsod. Walang security guard, walang mga kameras. Pinangunahan ni Joseph si Vincent sa isang maliit na apartment sa ikatlong palapag. Pagpasok, nakita ni Vincent ang isang lugar na tila isang bachelor's pad na inayos para sa isang mabilisang operasyon. Isang maliit na kusina, isang sala na may lumang sopa at isang small table at isang pinto na papunta sa kwarto. Ito na ang bahay mapansamantala, sabi ni Joseph, isinasara ang matibay na pinto. Ang tunog ng deadbolt na sumara ay nagbigay ng mas masahol na pakiramdam ng pagkakakulong. 2 kwarto lang ito. Saan ako matutulog? Tanong ni Vincent. May kama sa kwarto, may sofa sa sala.
Ang kwarto ay magsisilbing command center ko. Ang sofa ay sayo. Utos ni Joseph. Ako? Sa sofa? Ako ang protektado rito. Reklamo ni Vincent. Ako ang tagapagprotekta. Ako ang kailangan makarinig ng anumang ingay mula sa labas. At kung kailangan mong tumakas, kailangan mong munang dumaan sa akin. Paliwanag ni Joseph. Ibinaba ni Joseph ang kanyang bag. Kinuha niya ang kanyang uniforme, isinabit ito at kumuha ng isang simpleng itim na t-shirt. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga supplies. Habang nag-aayos ay inalis ni Joseph ang t-shirt na kinuha niya. Umarahil ay ang sando na panloob at nanatiling walang salopot ng kanyang pangitaas na pangangatawan. Biglang lumiwanag ang liwanag ng lumang fluorescent sa kisame sa matipuno at makintab niyang dibdib. Kitang-kita ang perpektong kurbada ng kanyang matigas na balikat, ang makinis na tanang kanyang balat at ang mga abs na tila kinatay sa bato. Ngunit ang pinakasumalo sa paningin ni Vincent ay ang malinaw na hair trail na nagsisimula sa kanyang dibdib at bumababa, unti-unti na mawala sa ilalim na sinturon ng kanyang masikip na pantalon. Hindi na makahinga si Vincent. Nagsimulang mamasa ng pawis ang kanyang parat sa init na hindi nanggagaling sa labas. Obvious ang reaksyon ni Vincent sa paninitig. Ngunit nang lumingon si Joseph at nakitang namumulang mukha ng reporter, isang mapaglarong ngiti ang sumagot sa mga mata ni Vincent bago nagpatuloy si Joseph sa pag-aayos na parang wala lang yun sa kanya. Isang tahimik na hamon, isang matinding pang-aakit. Maaari ba ako mag-internet o mag-contact sa editor ko o gumawa ng kahit ano? Tanong ni Vincent. Hindi ka makikipag-ugnayan sa sino man hanggat hindi kami nag-aproba. Ang tanging koneksyon mo sa labas ay ako. May satellite phone dito na gagamitin lang namin kapag kailangan. At tungkol sa pagkain, ako ang magluluto. Ang kailangan mo lang gawin ay tamihimik, sumunod at huwag gumawa ng gulo. Bawat salita ni Joseph ay tumagos kay Vincent. Napagtanto niyang totoo. Siya ay nakakulong at ang kanyang gwardya ay isang pulis na naglalaman ng lahat ng kinaiinisan niya sa gobyerno. Otoridad, kawalang kilos at kalupitan. Tinignan ni Vincent ang bedbolt na sumara sa pintuan. Tinignan niya ang matikip na espasyo. Tinignan niya si Joseph, tahimik, nag-aayos ng mga kagamitan at tila wala siyang pakialam sa inis ni Vincent. Ito na ang simula ng kanilang sapilitang pagsasama. Ang safe house ay hindi magiging safe kung patuloy silang magbabanggaan. At sa mga mata ni Vincent, ito ang pinaka-hindi pangarap na kidnap na maaari niyang hilingin. Ang pader nilang dalawa ay sementado at mataas. Ngunit sa maliit na espasyong iyon ay may sapat na init para matunaw ang yelo ni Joseph at mapahina ang apoy ni Vincent. Nagsimula ang matinding 2 linggo ng protective custody. Ang maliit na apartment ay naging isang sementadong kulungan at si Joseph ang warden. Sa loob ng safe house, may sariling buhay si Joseph. Isang disiplinadong buhay na walang puwang para sa reporter na taga Maynila. Bawat kilos, bawat segundo ay kontrolado ng protocol ni Joseph. Unang gabi, matapos ang nakakapaso na split second ng paghubad ni Joseph, sumobra ang init sa dibdib ni Vincent. Hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa tensyon. Habang nag-aayos ng higaan si Joseph sa kwarto at naglatag ng kumot si Vincent sa sofa, nagbigay ng utos ang pulis. Narito ang mga patakaran, madiin na sabi ni Joseph, lumabas mula sa silid. Nakasuot na ngayon ng itim na t-shirt at sweatpants. Ang kanyang presensya ay nananatiling mabigat. Una, walang ingay. Pangalawa, hindi ka lalabas ng apartment nang walang pahintulot ko. Pangatlo, ang satellite phone ay para sa emergency lang at ako ang hahawak niyan. Pangapat, ang oras ng pagkain ay alas 8 na umaga, alas 12 ng tanghali at alas 7 ng gabi. Magluluto ako, kakain ka. Panglima, dagdag ni Joseph, tumingin ng matalim sa mata ni Vincent. Huwag kang magtatangkang tumakas. Kahit saan ka pumunta, madali kitang mahahanap. Kung aalis ka sa protection ko, mawawala ang kaso mo at mapapahama ka. At pang-anim, naglakad si Joseph papalapit kay Vincent. Ang lahat ng pinapagawa ko ay order. Walang tanong, walang pagrereklamo. Maliwanag, Vincent?
Sumanda lang si Vincent sa sopa. Hindi niya kaya tanggapin ang ganitong otoridad. Hindi ako aso, Joseph, at hindi ako militar. Hindi ako sumusunod sa order mo. Ito ang totoo mong kalayaan, Vincent. Ang manatiling buhay para mailabas mo ang katotohanan. Ngunit upang manatiling buhay, kailangan mong manatiling nakakulong. Sagot ni Joseph. Sinubukan ni Vincent na lambagin ang patakaran sa pangalawang araw. Nagkunwari siyang natutulog, guhit ang kanyang isip ay gising na gising. Bago pa man siya tumalon patungo sa kusina, daan-dahan niyang ginapang ang pintuan ng kwarto ni Joseph. Kailangan niyang tiyakin na tulog ang pulis bago siya gumawa ng anumang aksyon. Inihalis ni Vincent ang kanyang hininga at maingat na sinilip ang siwang ng pinto. Sa loob, ang liwanag ng street lamp na tumatagos mula sa blind ay sapat upang makita ang esena. Nakahiga si Joseph sa single bed. Nakahubad ang pang-ibabaw na bahagi. Ang malalapad na balikat at matitigas na pecs ay bahagyang natatakpan ng kumot. Tahing isang pares lamang ng black cotton brief ang suot niya. Napansin ni Vincent na may bahagyang basa sa gitnang bahagi ng tela, marahil pawis, na nagpatindi sa matinding presensya ng suot ni Joseph. Ang paningin ni Vincent ay agad na nakuha ng matinding pangangatawan ni Joseph, lalo na ang ibabang bahagi. Sa kabila ng briefs, kitang-kita ang malaki at nakabukol na pag-aari ni Joseph. Isang imposing bulk na halos lumalagpas sa tela. Ang bilog na hugis ng kanyang mga balls ay malinaw na nakaalatay sa ilalim ng suot niya. Higit pa rito, ang dark thick pubic hair ay hindi nito nakontrol at lumalabas sa mga gilid ng tela na nagpatindi sa raw masculine na presensya ng polis. Hindi makakilos si Vincent. Ang kakaibang sensasyon na una niyang naramdaman ng banggain siya ni Joseph sa kalye ay bumalik, ngunit ngayon, 10 beses na mas matindi. Ang kanyang bibig ay natuyo at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sa paningin niyang yon, ang lahat ng pagtatanggi ni Vincent abot sa sarili niya ay nawala. Manghang-mangha siya at sa sanduling yon, alam niya, ang puso at pagnasa niya ay hindi para sa mga kababaihan. Ang lalaking nito, ang kanyang kidnapper, ang kanyang warden, ang tanging lalaking nagpapatibok ng ganito ang puso niya. Nang makarinig siya ng marahil na pag-ingit ni Joseph, mabilis niya tumalon patungo sa kusina, hanap sa landline phone kahit alam niyang luma na ang apartment o anumang mobile signal. Walang signal. Napabuntong hinga siya. May nakita siyang lumang phone na nakasabit sa dingding. Dali-dali nang binuhat ang receiver at nag-dial ng numero ni Aling Menda. Bago pa man siya makasagot ay may isang malamig at matigas na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Vincent, bulong ni Joseph sa kanyang tenga at ang kanyang hininga ay mainit. Namilog ang mata ni Vincent. Paano siya nakalabas ng walang ingay? Ano ito? Naghahanap lang ako ng tubig, sinungaling ni Vincent habang ang receiver ay lumuwag sa kanyang kamay. Marahan at mariin na ginuo ni Joseph ang receiver at ibinalik sa cradle. Tumingin siya sa Vincent. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Nawalan ka na ba ng tiwala sa akin? Tanong ni Joseph. Ang kanyang boses ay mas mababa sa karaniwan, halos personal na pagtataksil. Hindi ko alam kung sino ka, Joseph, at mas lalo akong hindi magtitiwala sa isang pulis na ginidnap ako para manahimik, sinigaw ni Vincent. Ngunit natakot siya sa kanyang sariling boses. Hinawakan ni Joseph ang dalawang braso ni Vincent at idinidikit siya sa kitchen counter. Uulitin ko, Vincent. Ang tanging connection mo sa labas ay ako. Kapag nagpakita ka ng kahinaan o kapag kumuha ka ng rest na hindi mo kontrolado, hindi lang ang buhay mo ang mapapahamak, kundi ang buong operasyon. Sino ang pinag-iingatan mo, Vincent? Ang sarili mo o ang katotohanan? Ang tanong na yon ay tumagos kay Vincent. Ang katotohanan, pabulong niyang sagot. Kung ganon, trust the process, sabi ni Joseph. Binitawan si Vincent at pumasok sa kwarto na sinara nila ang pinto ng may malakas na click. Bahagi 3. Ang katahimikan at ang tiyan na matigas o the body language. Sa mga sumunod na araw, tanging ang tunog ng pagluluto ni Joseph at pagtatype ni Vincent sa kanyang laptop ang bumabasag ng katahimikan. Si Vincent, sa sobrang pagkaburot,
ay nagpalit siya ng jogging shorts at nagdesisyon siyang tanggalin ang kanyang t-shirt. Ang balat ni Vincent ay makinis, maputi at hindi na ganoon ka-muscled, ngunit ang kanyang katawan ay lean at flexible. Ang katawan ng isang mabilis na takbo. Habang ginagawa niya ang mga yoga stretches at light calisthenics, lumabas ang mga linyang trim ng kanyang baywang. Ang kanyang collarbones ay kitang-kita at ang bawat galaw ay puno ng grace na hindi sinasadya. Tila isang sining na nagpapahiwatig ng kanyang pagka-inosente. Ang kanyang mga nipples ay bahagyang tumitigas dahil sa lamig ng aircon at ng gentle curve ng kanyang likod ay lalo nagpapahaba sa kanyang tindig. Nakita ni Joseph ang lahat. Nakasilip siya sa siwang ng pinto ng kwarto matapos mag-briefing sa satellite phone. Ang katawan ni Joseph ay puro power at roughness, kaya naman ang pagkapino at delicacy ng katawan ni Vincent ay tumagos sa kanyang professional facade. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Joseph. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang slim na lalaki ay mas nakakapukaw ng kanyang atensyon. Ang pagmamalaki at kontrol ni Vincent ay nawawala kapag siya ay nakahubad. At iyon ang nagpukaw sa inner beast ni Joseph. Ang instinct na protektahan at higit sa lahat, ang kinin ang alindog na iyon. Mabilis na sinara ni Joseph ang pinto at huminga ng malalim. Bawal. Protocol. Tuwing hapon bago sumikat ang araw, nag-iensayo si Joseph. Dahil wala silang gym, ginagawa niya ang push-ups, sit-ups at burpees sa maliit na espasyo ng sala. Habang nagtatrabaho si Vincent, tiningnan niya si Joseph. Napansin niyang kahit kailan ay hindi nagpapabaya sa sarili ang pulis. Isang hapon nakaupo si Vincent, naghahanda ng kanyang notes habang si Joseph ay gumagawa ng plank sa gitna ng sala. Sa posisyong iyon, kitang-kita ni Vincent ang bawat linya, bawat ugat sa mga braso at ang matinding paghinga ni Joseph. Sa paggawa ng plank, tila lalong lumalaki ang biceps at triceps nito. Matapos ang 1 minuto ng plank, tumayo si Joseph at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pawis na pawis siya. Ang t-shirt nga ay basa at nakadikit sa kanyang katawan. Napansin ni Vincent kung paano kumikislap ang pawis sa matigas ng balat ni Joseph at paano bumababa ang mga butil nito patungo sa hair trail na naglalaho sa kanyang pantalon. Nagiinit ang mukha ni Vincent. Nagpapawis din siya, ngunit hindi dahil sa pag-iensayo. Pabilis siyang bumalik sa kanyang laptop, nagkunwaring nagtatype. Gusto mong sumali? Biglang tanong ni Joseph. Hindi tumitingin. Ano? Gulat na tanong ni Vincent. Sa pag-ensayo. Kahit stretching lang. Hindi maganda na nakaupo ka lang dyan buong araw, sabi ni Joseph. Ayoko! Hindi ko trabaho ang magpakita ng abs sa harap ng public. Pabalang ang sagot ni Vincent. Mimiti si Joseph at sa ngiting iyon, mas lumambot ang kanyang mukha at mas naging personal ang kanyang paningin. Kung iyon ang gusto mo, reporter, pero kung gusto mong manatili sa kondisyon para makatakas ka, makakatulong yan. Isang gabi, biglang nagingay ang satellite phone sa kwarto ni Joseph. Agad siya pumasok at sinara ang pinto. Si Vincent na natutulog na ay biglang nagising. Nakarinig siya ng mga pabulong na salita ni Joseph. Yes sir, we need more time. The target is safe. Ilang sandali bumukas ang pinto. Nakita ni Vincent si Joseph na nakaupo sa gilid ng study table na matatagpuan sa loob ng kwarto. May hawak siyang isang litrato. Sino yun? Pabulong na tanong ni Vincent. Hindi niya alam kung bakit siya nagtanong. Tumingin si Joseph. Hindi siya nagsalita agad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blank at malungkot. Ang kapatid ko, sagot niya at napakababa ng kanyang boses. Namayapa na siya 5 taon na ang nakaraan. Paano? Huminga si Joseph ng malalim. Nagmamadali siya. Gusto niyang ilabas ang isang istorya tulad mo. Siya ay isang whistleblower pero nagkamali siya ng pagtitiwala. Ilabas niya ang istorya at inakala niyang ligtas siya. Ngunit, hindi. Nagkaroon ng katahimikan. Ang padar ni Joseph ay tila nasira ng ilang segundo. Kaya ka ganyan? Tanong ni Vincent. Kaya galit ka sa mga taong nagmamadali at kaya ganyan ka kaprotektibo? Tumayo si Joseph at ibinalik ang litrato sa bag. Ang padar niya ay binuo niyang muli. Ang batas ay batas, Vincent. Ang protocol ay protocol. Walang kinalaman ng personal na damdamin dito. Meron. Kasi kung wala, hindi mo ako kinidnap. Diba? Binalikan mo ako dahil ayaw mong maulit ang nangyari sa kanya. Yun ang giit ni Vincent.
Tumingin si Joseph na matalim sa Vincent, ngunit sa pagkakataong ito, walang galit. Tanging pagod lang. Huwag mong gamitin ang kwento ng kapatid ko para maapektuhan ako, Vincent. Manatili ka sa iyong trabaho at ako sa akin. Pero sa huli, pareho tayong gusto ang katotohanan. Kaya manahimik ka para maging ligtas tayo at para manalo tayo. Sa gabing iyon matapos ang pag-aayos si Joseph ng kanyang files, napansin niyang naka-unlock ang laptop ni Vincent. Nakita niyang draft ng istorya ni Vincent, detalyado, walang bias at walang fear. Si Vincent ay hindi lang isang reckless na reporter, siya ay may tunay na dedikasyon. Nag-iwan si Joseph ng kape at isang energy bar sa tabi ng natutulog na Vincent bago pumasok sa kanyang kwarto. Ang sumunod na araw ay naging pinakamahaba at pinakamabigat. Nalaman ni Joseph mula sa kanyang kontak na nakita na ng mga kriminal ang lokasyon ng SUV na ginamit nila. Ibig sabihin, alam na ng mga hitmen na nasa outer area ng Maynila si Vincent. May posibilidad na makita na sila. Nagpatawag ng emergency briefing si Joseph sa satellite phone at nalaman niyang kailangan nilang lumipat sa loob ng 24 hours. Ngunit hindi niya sinabi kay Vincent ang panganib. Gabi na. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang kable ng kuryente na biglang naputol. Ang katahimikan ay sumisigaw ng takot at hindi maipaliwanag na pagnanasa. Nakita ni Vincent si Joseph na nakatayo sa bintana, nakatingin sa libas. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang pangangatawan ay matigas. Ang sweatpants niya ay nakababa sa kanyang balakang na lalong nagpapakita sa V-cut na nalalaho sa ilalim ng pantalon. Ang focal point na tinitignan ni Vincent ng buong araw. May problema ba, Joseph? Tanong ni Vincent, lumapit. Hindi nagsalita si Joseph. Tanging ng paghinga lang niya ang naririnig. Magpaliwanag ka sa akin. Bakit ka ganyan? Giit ni Vincent. Humarap si Joseph kay Vincent at ang mga mata niya ay nag-aapoy. Hindi ito ang malamig na apoy ng protocol, kung hindi ang apoy ng matinding galit at stress. Ang buong buhay ko ay protocol, Vincent. Pinasok mo ang protocol ko, inilagay mo sa panganibang misyon, at ngayon, baka mahanap na tayo rito. Maiintindihan mo ba ang bigat ng responsibilidad na ito? Sigaw ni Joseph, ang kanyang boses ay naging malakas. Kung hindi mo kaya, pakawalan mo ako. Ilalabas ko na ang Estonia kahit mamatay ako. Sigaw ni Vincent. Na tila nagtatangkang sirain ang pader ni Joseph. Biglang nagbago ang tingin ni Joseph. Hindi nagalit, kung hindi craving. Tinignan niya si Vincent mula ulo hanggang paa na parang nagbabasa siya ng confession sa katawan ng reporter. Sinasabi mo ba sa akin na handa kang mamatay? Tanong ni Joseph, ang kanyang boses ay pabulong. Handa akong mamatay para sa katotohanan, sagot ni Vincent. Mulit ang kanyang mga mata ay nagsisinungaling. Nakikita niya sa mga mata ni Joseph ang matinding pababatha, hindi ng kamatayan, kung hindi ng dominance. Gusto mo ang kalayaan mo. Sigaw ni Vincent, ngunit mahina ang kanyang boses. Gusto mo ang protocol ko. Gusto mo ang kontrol ko. Sabi ni Joseph, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa muka ni Vincent. Naaamoy ni Vincent ang sweat at ang kakaibang cologne na humalo sa amoy ng adrenaline. Gusto mo ang katotohanan, Vincent? Ipakita ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa atin. Hinilikan ni Joseph si Vincent. Ito ay hindi malambing. Ito ay marahas, puno ng puwersa at paglabas ng lahat ng matinding tensyon na naipon sa pagitan nila ng loob ng 2 linggo. Tila ba gusto ni Joseph na kainin ang lahat ng protesta ni Vincent? Nagsimulang magpumiglas si Vincent ngunit walang silbi. Ang matigas at malalaking labi ni Joseph ay nagdikdik sa labi niya. Ngunit sa sandaling naramdaman ni Vincent ang dila ni Joseph na pilit pumapasok, ang kanyang paglaban ay biglang naglaho. Isang marahas na pagbabalik ang ginawa niya. Ginantihan niya ang halik. Pinalabas ni Vincent ang lahat ng frustration, pagnanasa at craving sa pamamagitan ng kanyang sariling dila na nakikipagsabayan sa commanding na dila ni Joseph. Ito ay naging isang madilim, uhaw na sayaw ng mga labi at dila. Hindi na protesta, kundi surrender sa matinding init na matagal nang kinikimkim. Ang matamis at maalat na lasa ng skin ni Joseph ay nagpaikot sa isip ni Vincent. Sa gitna ng halikan, sinimulan ni Joseph ang paghuhubad. Walang pag-aaksaya ng panahon.
Ang kanyang mga kamay, matitigas at sanay sa armas, ay mabilis na hinhubad ang sweatpants niya. Agad na nalantad ang matigas, bilog at muscular na hita ni Joseph, at ang pubic hair na tumatakip sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan ay parang dark arrow na nakaturo sa black brief na tanging suot na lang niya. Ganon din si Vincent. Tila nawala na siya ng sariling pag-iisip. Hinilan niya ang shirt niya na hindi na niya suot dahil sa pag-iensayo at sinabayan ang paghubad ni Joseph sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang shorts. Ang katawan ni Vincent ay smooth, lean, at vulnerable sa tapat ng katawan ni Joseph. Kitang-kita ang delicate lines ng kanyang tadyang at ng flat stomach na tila isang canvas, handang tanggapin ang puwersa ni Joseph. Nang naramdaman ni Vincent ang dahan-dahang pagbaba ng pantalon ni Joseph, kasabay ng biglaang pagluwag ng kanyang sariling pantalon. Sa gitna ng pag-aalinlangan, nagdesisyon si Vincent. Hinawakan niya ang brief ni Joseph at sa isang bold na desisyon, hinilan niya ito pababa. Tuluyang inilalantad ang pagkalalaki ni Joseph. Isang grunt ang lumabas sa bibig ni Joseph na tila nagulat sa audacity ni Vincent. Walang salita, dinala ni Joseph si Vincent sa small table at ipinaharap. Hinawakan ni Joseph ang bayong ni Vincent, inangat at hiniling ang kanyang ulo sa likod ng reporter. Nagsimulang halikan ang likod ni Vincent, isang trail ng init na bumaba mula sa matigas na balikat, tumatawid sa spine hanggang sa delicate curve ng ibabang bahagi ng likod. Nang dumating sa gitna ng pigi sa itinitagutagong lagusan ni Vincent, isang malalim, maingat na halik ang ibinigay ni Joseph na tila nagpapamalas ng kanyang possession. Napahiyaw si Vincent. Isang tunog na hindi niya akalain na kaya niyang gawin. Ang sensasyon ay overwhelming. Isang halo ng takot, sakit, at matinding pleasure na tumagos sa kanyang core. Ang init ng labi ni Joseph sa lagusang iyon ay mas naging personal at intimate kaysa sa anumang halik na ibinigay nila sa kanilang mga labi. Ito ang huling pagbagsak ng pader. Nang handa na ang lahat, huminga ng malalim si Joseph. Hinawakan niya ang mga balakang ni Vincent at inilapat ang kanyang sarili. Dahil sa laki at init ng pagkalalaki ni Joseph, nag-alinlangan siya. Tiningnan niya si Vincent. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha, ngunit ang mga mata ay nakapikit at naghahanap ng relief. Vincent, okay ka lang ba? Tanong ni Joseph, ang kanyang boses ay tila gravel at pag-aalala sa gitna ng passion. Maari pa tayong tumigil. Umiling si Vincent, ang kanyang boses ay naging raspy whisper. Huwag ka nang huminto, Joseph. Ibigay mo na. Gusto ko ito. Ang mga salitang iyon ay tila permission na hinahanap ni Joseph. Sa isang dahan-dahang galaw at may labis na pag-iingat, sinimulan ni Joseph ang pagpasok. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Vincent na napahawak ng mahigpit sa counter. Ngulit ito ay agad na nasundan ng init at ng matinding presensya ni Joseph. Pagpasok ng buo, tumigil si Joseph ng ilang sandali. Hinayaan siyang masanay si Vincent. Ang kanyang balakang na matigas at sanay sa disciplined motion ay sinimulang ang dahan-dahang galaw. Bawat galaw ay tila sumasabay sa ritmo ng isang sensual na musika, malalim, mabigat at puno ng purpose. Ang V-cut ni Joseph na ngayon ay mas matingkad dahil sa tension ay nagpapakita ng puwersa ng bawat thrust. Ang tunog ng kanilang pagdikit, ang moan ni Vincent, at ang mabibigat na paghinga ni Joseph ay ang tanging musikang naririnig sa apartment. Sa sandaling naramdaman ni Joseph na sumasabay na ang katawan ni Vincent, sinimulan niya ang climb. Bawat thrust ay naging mas malalim, mas matindi. Tila naglilipat siya ng lahat ng kanyang stress, control, at desire kay Vincent. Ang reporter na ngayon ay may hawak ng power ng pulis sa loob niya ay napapikit. Ang kanyang moans ay naging sigaw. Ang bilis ng paggalaw ni Joseph ay naging feverish, ngunit ang ritmo ay nanatiling sensual. Isang matinding battle at surrender sa pagitan ng dalawang lalaki.
Ang rurukdok ay dumating parang isang seismic wave. Isang pamilyar na grant ang lumabas sa lalamunan ni Joseph at sa loob ni Vincent ang lahat ay tila nasabog. Ang katawan ni Joseph ay nag-igting. Ang kanyang balakang ay huminto sa isang huling, matigas na thrust at inubos niya ang lahat ng kanyang init, pasyon at pagmamalabis. Bawat patak ay tila nagpuno kay Vincent, hindi lang pisikal kundi emotional, na nagpapatunay na ang ownership ni Joseph ay hindi na lang sa protokol kundi sa kalooban ni Vincent. Nayakap ni Joseph si Vincent nang mahigpit. Ang kanyang matigas na dibdib ay nakadikit sa likod ng reporter at ang kanilang paghinga ay magkasabang mabigat at magulo. Walang salita, tanging ang init ng kanilang katawan at ang pagmamalabis ni Joseph na nag-iiwan ng matinding residue sa loob ni Vincent na nagpatunay na ang break sa protokol ay talagang nangyari at hindi na maibabalik. Umaga, ang lahat ay tahimik. Nakatulog si Vincent sa sofa, ngunit hindi ito ang kanyang kalayaan. Ang buong katawan niya ay masakit, ngunit hindi dahil sa pagtupad sa protokol, kundi dahil sa paglabag dito. Nagwikas ni Vincent, ngunit maayos ang pagkakaarahensyon ng kanyang gamit. Nakasara ang pintuan ng kwarto ni Joseph. Nagsimulang tumulo ang luha ni Vincent, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkalito. Nakulong siya at, sa halip na magalit, sumuko siya sa kanyang warden. Ang katawan niya ay tila may sariling isip at pinili nito ang init ni Joseph kaysa sa kanyang sariling kalayaan. Bumukas ang pintuan ng kwarto, lumabas si Joseph, nakasuot siya ng isang malinis na itim na t-shirt at bagong sweatpants. Walang bakas ng nakaraang gabi sa kanyang mukha. Walang emosyon. Ang pader ay binuo niyang muli. 8:00 na. Sabi ni Joseph, ang kanyang boses ay flat. Kain na. Kailangan nating umalis sa loob ng hapon. May bago tayong safe house. Nagulat si Vincent. Aalis tayo? Bakit? At tungkol sa nangyaring kagabi, naglakad si Joseph patungo sa counter at nagsimulang mag-init ng pagkain. Huwag mo itong hahaluan ng personal. Ito ay release lang. Wala itong kinalaman sa ating trabaho. Hindi ito nangyari. Maliwanag? Ang bawat salita ni Joseph ay tumagos kay Vincent. Joseph. Maliwanag, Vincent. Madiin na tanong ni Joseph, tumingin sa kanya. Tumango si Vincent. Ang kanyang puso ay parang bato na binalutan ng yelo. Ito ang bagong katotohanan. Si Vincent ay hindi lang kidnap. Siya ay emotionally compromised. At si Joseph, ang kanyang protector, ay isang taong handang labagin ang kanyang sariling protokol, ngunit handang itanggi ito nang walang pag-aalinlangan. Ang pader ay bumagsak, ngunit ang yelo ay bumalik, at ngayon ay mas matigas na ito kaysa dati. Ang tanging nagbago ay ang lihim na apoy na nagliliyab sa ilalim ng kanilang mga balat. Ang biyahe patungo sa ikalawang safe house ay mas tahimik kaysa sa una. Ang katahimikan ay hindi dahil sa pag-iingat, kundi dahil sa nakaraang gabi. Si Vincent ay nakaupo sa passenger seat, nakatingin sa labas. Ang kanyang ulo ay mabigat, ang katawan ay masakit at ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Galit hindi dahil sa pagkakakulong, kundi dahil sa pagsisinungaling ni Joseph. Ang bawat thrust kagabi ay isang confession ng pagnanasa, ngunit ang bawat salita ni Joseph kaninang umaga ay isang denial. Si Joseph ay nagmamaneho ng mabilis, ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang mga mata ay nanatiling diretsyo, walang bakas ng matinding pasyon na naganap ilang oras lamang ang nakaraan. Para sa kanya ang nangyari ay tila isang operational error na kailangan niyang kalimutan. Ngunit ang sweat sa kanyang batok at ang maingat niyang paghinga ay nagtatarador sa kanya. Hindi siya kalmado. Matapos ang 2 oras, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Isang lumang wooden cabin sa gilid ng isang liblib na burol sa Tagaytay. Ang bahay ay napapalibutan ng makapal na mga puno at ang malamig na hangin ay tila yelo sa balat. Ang bahay ay mas malaki kaysa sa apartment
ngunit mas isolated. Kung may aatake, walang makakaalam. Ito ang ikalawang lokasyon. Sabi ni Joseph, ang kanyang boses ay parang robot. Ang mga patakaran ay pareho. Walang signal, walang aalis. Ang perimeter ay mas malaki ngunit mas mapanganib. Kung lalabas ka, mamamatay ka. Hindi ko ito kakayanin, Vincent. Tinignan ni Vincent si Joseph. Walang sir ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi mo kakayanin. Ang ibig mong sabihin, hindi mo kakayaning maulit ang nangyari kagabi. Tama ako, Joseph. Hindi mo kakayaning ang release na iyon. Hindi sumagot si Joseph. Kinuha niya ang duffel bag at naglakad patungo sa cabin. Mag-ayos ka, magluto ako, magtatrabaho tayo. Ang cabin ay may 2 kwarto ngunit may pinto na nag-uugnay sa mga ito. Mula ngayon, magkasama tayo sa kwarto, utos ni Joseph. Ang bedroom na ito ay may sariling fire escape. Kailangan kong makita at marinig ka sa lahat ng oras. Kung may pinto na maghihiwalay sa atin, maaari mo pa ring subukang tumakas. Dito, ako ang proteksyon mo at ikaw ang liability ko. Hindi ako tututok, sagot ni Vincent, nakangiting mapait. Hindi ko alam kung bakit ako matatakot. Sa totoo lang, ang tanging liability sa kwartong ito ay ang denial mo. Nilingon siya ni Joseph, ang kanyang mga mata ay matalim. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Vincent. Ang protocol ay mas matindi rito. Sa gitna ng tensyon, sinimulan nilang ayusin ang command center. Sa kauna-unahang pagkakataon, formal silang nagtrabaho ng magkasama. Ibinigay ni Vincent kay Joseph ang thumb drive. Ang lahat na ito ay encrypted. Paliwanag ni Vincent, profesional ang kanyang tono. Ang Estonia, ang ledger, at ang mga pangalan. Kailangan kong i-decode ito at i-back up sa secure line na walang makakahack. Ikaw, Joseph, ang trabaho mo ay siguraduhin na walang makakuha sa drive na ito. Dinali ni Joseph ang drive at inilagay sa maliit na safe na nakakabit sa dingding ng kwarto. Ang drive ay protektado. Ngayon, kailangan kong makita ang iyong ginagawa. Kailangan kong malaman kung ano ang iyong nalalaman, utos ni Joseph. Sinimulan ni Vincent ang decryption process sa kanyang laptop. Habang nagtatype siya, si Joseph naman ay nakatayo sa likod niya, pinagmamasa ng bawat code, bawat transaction. Hindi siya nagtatanong tungkol sa politika, kundi tungkol sa security. Ang firewall na ito, hindi ito sapat. Dapat nating gamitin ang aking encrypted software. Ito ay top secret, hindi nakikita sa network. Kung magtatrabaho tayo, dapat tayong maging isang team. Ang aking protocol at ang iyong courage. Sa sandaling iyon ay parang nabasag ang pader. Si Joseph ay hindi lang isang warden, kundi isang partner. Sa pagtutok nila sa isang screen, ang kanilang balikat ay bahagyang nagdikit. Ang init mula kay Joseph ay sumasagit sa balat ni Vincent na nagpapaalala sa passionate na gabi. Ngunit ngayon ang init ay nagmula sa trust at shared goal. Ang mga araw ay dumaan at ang pagtutulungan nila ay naging maayos. Ang istorya ni Vincent ay nabuo ng mas malinaw salamat sa expertise ni Joseph sa internal operations ng gobyerno. Ngunit ang bawat gabi ay isang internal battle. Ang init sa Tagaytay ay hindi nanggagaling sa fireplace, kundi sa kanilang mga katawan. Ang kanilang intimate na gabi ay nag-iwan ng matinding craving kay Vincent. Apektado na siya at alam niya na apektado rin si Joseph. Ang pulis ay super focused sa kanyang security checks sa halip na tumingin sa kanya. Hindi siya naguhubad sa harap ni Vincent. Nagbibihi siya sa loob ng banyo na tila nagtatago ng isang sandata. Isang gabi, matapos nilang kumain, nakita ni Vincent si Joseph na naghahanap ng gamit sa kanyang duffel bag. Ang bag ay halos walang laman, tayong mga shirts, pants at mga ammo magazines. Ngunit sa sulok, may nakita ni Vincent na pamilyar na hugis. Ang black cotton brief na suot ni Joseph noong gabing bumagsak ang pader. Napahawak si Vincent sa kanyang hita. Ang isip niya ay nag-iikot.
Naaalala ang volume and girth na naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga pigi. Gusto ko ba maglakad? Biglang tanong ni Joseph. Maglakad? Gulat na tanong ni Vincent. Dito? Sa labas? Hindi ba delikado? Hindi tayo lalabas ng perimeter ng cabin. May infrared camera ako sa paligid. Ang hangin ay magpapalamig ng ulo mo. Mukha kasing masyado ng mainit ang cabin. Sabi, naging makahulugan kay Vincent. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad sila sa tabi ng cabin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang presensya ni Joseph ay sapat upang painitin si Vincent. Naglakad ng magkatabi ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagdidikit. Bakit mo ginawa iyon, Joseph? Pabulong na tanong ni Vincent. Ang alin? Pasagot si Joseph. Kagabi, bakit mo itatanggi? Bakit mo sinabing hindi ito nangyari? Huminga si Joseph na malalim. Dahil hindi maari, ikaw ang asset, ako ang proteksyon. Kapag naghalo ang emosyon sa trabaho, may mamamatay. Naranasan ko na yan, Vincent. Hindi ko kayang ulitin. Ang kapatid mo, sabi ni Vincent. Oh, ang kapatid ko. Kumpirma si Joseph. Hindi ko kayang masira ang protocol ko. Hindi ko kayang ulit maasira ang isang taong mahalaga sa akin dahil sa failure ko. Kaya, kalimutan mo na yon. Isipin mo na lang, release lang yon. Walang kahulugan. Walang feelings. Ang bawat salita ni Joseph ay tila balang tumago sa dibdib ni Vincent. Ang galit ay nagbago sa sakit. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot. Hindi sa mga kriminal, Joseph, kundi sa iyo. Takot akong makita na ikaw ay sinungaling sa sarili mo, sabi ni Vincent at tumalikod siya. Bago pa man siya makalakad papalayo, hinawakan ni Joseph ang braso ni Vincent at marahas siyang iniharap. Ang kanilang mga mukha ay nagdikit muli at ang matinding craving ay muling bumalik. Hindi sila naghalikan. Tanging ang kanilang paghinga lang ang naririnig. Huwag mong gawin sa akin yan, Vincent. Bulong ni Joseph. Ang kanyang boses ay tila gravel. Huwag mo ako subukan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang protocol na ito para sa akin. Sabi mo, release lang yun. Hamon ni Vincent. Kung ganun, release mo muli ako, Joseph. Kung walang feelings, kaya mong gawin yan. Gawin mo. At papaniwalaan kita. Hinalikan ni Joseph Vincent. Hindi ito isang marahas na halikan. Ito ay isang desperate na halikan. Isang pag-aamin na sinubukan niyang itanggi. Ang kanyang kontrol ay nabasag. Ngunit bago pa man magpatuloy si Joseph, huminto si Vincent, humiwalay sa halikan at tinignan ng pulis ng matinding pagnanasa. Teka, bulong ni Vincent. Ang hininga niya ay mainit. Ngayon, gusto ko ako naman ang in control. Ang mga mata niya ay nagbabaga. Kung ito ay release lang, gusto ko maging creator ko ng release na yan. Hindi umimik si Joseph. Tila naghahanap ng huling laban ng kanyang protocol. Ngunit ang craving niya ang nanalo. Sige, mahina niyang sagot. Ikaw ang in control ngayon, Vincent. Ang sumunod na intimate scene ay hindi na tungkol sa command at submission. Ito ay tungkol sa desperation at craving ni Vincent. Kinuha ni Vincent ang isang scarf at may ingat niyang tinali ang mga kamay ni Joseph sa likod ng isang bakal na nakausli sa kisame. Sa pagkakatali ni Joseph, ang kanyang matigas, malapad na balikat ay lalong lumabas at ang kanyang matipuning dibdib at biceps ay uminting. Nagmistalang bahan sa puwersa ng bondage na nagpapakita ng isang imposing na figure ng pure power na ngayon ay vulnerable. Ang kanyang balat ay agad na uminit, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding suppression. Ang bawat ugat sa kanyang bisig ay tila humihingi ng laya at ang kanyang katawan na sanay sa aksyon ay naglabas ng heat na tila pugon na handang sumabog. Ang kanyang tiyan at defined abs ay uminting sa pagpigil. Ito ay isang sensual na bondage na nagpapatunay ng dominasyon ni Vincent. Huwag kang gumalaw. Utos ni Vincent. At ngayon, ang kanyang boses ang may command. Nakagapos si Joseph sa gilid ng higaan at nakahubad na ang t-shirt at sweatpants. Taning ang black brief na lang ang suot. Si Vincent naman ay hubad na rin ay tumayo sa harap niya at nagsimulang sumayaw. Isang mabagal, sensual na sayaw ng pang-aakit.
Ang lean at flexible na katawan ni Vincent ay kumikilos sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalabas ng grace at temptation. Sa bawat hakbang, pinalapit ni Vincent ang kanyang sarili kay Joseph, hanggang sa idikit niya ang kanyang puwetan sa bandang crotch area ni Joseph. Ang pagkalalaki ni Joseph na matagal nang gising ay agad na nagbigay ng matinding reaksyon. Ang init ng katawan ni Joseph ay lumukob kay Vincent, isang blazing heat na nagmula sa matipuno niyang balakang at umakyat sa kanyang masakit na pectorals. Ang briefs ni Joseph ay nagpahiwatig ng galit na hindi na kayang ikubli, habang kitang-kita ni Vincent ang pagkalalaki ni Joseph na umaalsa at nagsisimulang lumabas sa ilalim ng tela ng brief. Tila isang matigas na promise ng pagmamalabis na hindi na mapipigilan. Ang bawat grind at kiss ni Vincent sa balakang ni Joseph ay naging torture at pleasure para sa pulis. Vincent, hiningal na bulong ni Joseph. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pure craving at surrender. Sobrang nahihirapan na ako. Gusto ko lang na malaman mo kung ano ang pakiramdam ng maging vulnerable, sagot ni Vincent. Mulot ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang sandata mo, Mr. Officer, kailangan bang itago o pwede na bang gamitin sa operasyon? Habang sila ay naglalaro sa gitna ng matinding passion, huminto si Joseph. Alam mo kung bakit ako natatakot? Pabulong na tanong ni Joseph. Ang kanyang hininga ay mainit at mabigat. Hindi ako natatakot sa mga kalaban. Natatakot ako na kapag nawala ka, hindi ko na kayang gawin ang trabaho ko. Matagal ko nang itinago ang damdamin ko, Vincent. Sa lahat ng oras, ako lang ang nagtatanggol. Pero sa iyo, ikaw ang nagtatanggol sa puso ko. Ang mga salitang iyon ay nagbago sa lahat. Hindi na ito protocol, ito ay pag-amin. Ikaw lang ang nakakita sa akin na hindi isang shield, Vincent. At sa isang marahas na galaw, pinunit niya ang tali. Binalik ang kontrol sa kanyang sarili at niyakap si Vincent ng mahigpit. Kung aalis ka, sisirain mo ako, Vincent. At hindi ko yun kakayanin. Masisira ang protocol ko. Masisira ako. Hindi ako aalis, bulong ni Vincent. Hindi ako aalis, Joseph. Sa akin mo lang pwedeng bitawan ng lahat ng kontrol mo. Ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. Ang gabi ay napuno ng pusok. Ang pagsakop ni Joseph kay Vincent ay parang isang musika. Ang ritmo, ang hagod, ang dakilang sandata na tila nakahulma na sa kalooban ni Vincent ay nagbigay sa kanila ng iba yung sarap at kakaibang katahimikan. Walang regret, walang denial. Ang bawat hagod ni Joseph ay hindi na command, kundi affirmation. Isang pag-aamin ng damdamin, ang pag-ibig sa gitna ng duty. Kinabukasan, habang tahimik na nagkakape ang dalawa, na ngayon ay magkahawak kamay, tiningnan ni Joseph ang monitor ng kanyang infrared camera. Pula. Vincent, malamig na sabi ni Joseph, agad na tumayo. Nahanap na nila tayo. Sino ang mga tao ni Valderrama? Tanong ni Vincent, agad na napunta sa reporter mode. Sila, at may kasama silang mas malalaking tao. Mukhang alam na ng general na mayroon kang itinatagong ebidensya, sabi ni Joseph, na mabilis na kinuha ang kanyang armas at vest. Kailangan nating umalis, kunin mo ang drive, utos ni Vincent. Mas madali yun kaysa gawin, sigaw ni Joseph. Ang drive ay nakalak, ang susi ay nawawala. Vincent, kunin mo ang laptop at tumakbo ka sa back door. Tumakbo ka sa kahugayan, huwag kang tumingin sa likod. Hindi ako aalis nang wala ka, sigaw ni Vincent. Ito ang order ko, Vincent. Final command, tumakbo ka, ilabas mo ang istorya. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito, utos ni Joseph. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at desperation. Naranig nila ang tunog ng sasakyan na huminto sa labas at ang tunog ng sapatos na tumatakbo sa lupa. May bumasag sa bintana at ang cabin ay napuno ng basag na salamin. Joseph, sige na. Hindi, ako ang target nila ngayon. Ikaw ang asset, umalis ka na. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Joseph si Vincent patungo sa back door. Nagkaroon ng matinding barilan sa front ng cabin. Tumakbo si Vincent, hawak ang laptop. Ngunit sa likod niya, nakita niyang si Joseph ay nakikipaglaban. Ang pulis ay tila isang animal, gumagamit ng hand-to-hand combat laban sa dalawang kalaban. Biglang isang gunshot ay tumama sa balikat ni Joseph. Napaungol siya, ngunit hindi siya bumagsak.
tumigil si Vincent sa pagtakbo. Ang protocol ni Joseph ay isalva ang asset. Ang protocol ni Vincent ay isalva ang taong nagmamahal sa kanya. Joseph! Sigaw ni Vincent at sa halip na tumakas ay binalikan niya ang cabin. Nakita ni Vincent ang isa sa mga kalaban na tututok ng baril kay Joseph. Kinuha ni Vincent ang isang heavy wooden stick at pinalo ang ulo ng kalaban. Ang lalaki ay natumba. Tiningnan ni Joseph si Vincent, ang kanyang muka ay puno ng dugo. Bakit ka nandito? Hindi ka sumunod sa order ko. Wala na akong order na susundin. Ang susundin ko ay ang puso ko. Hindi ako asset mo, Joseph. Ako ang kasama mo. Hinawakan ni Vincent ang kamay ni Joseph, inilabas niya sa cabin at pinilit na dalhin sa kahugayan. Ang laptop ni Vincent ay naiwan, kasama ang drive sa loob ng safe. Ang safe ay matigas, mulit ang laptop ay durog na. Tumakbo sila sugatan sa kagubatan. Ang katawan ni Joseph ay mabigat at brusko, at ang dugo ay tumatagas sa kanyang balikat. Kita sa mata ni Vincent ang wagas na pag-aalala sa pulis na kanyang nang tinatangi. Vincent, hiningan na sabi ni Joseph, ang laptop, ang drive, nawala. Nabigo tayo. Hindi natin mailalabas ang istorya. Umiling si Vincent. Hindi. Hindi tayo nabigo. Ang istorya ay nandito na. Itinuro ni Vincent ang kanyang ulo. Nasa brain ko lahat, Joseph. Ang source ng lahat, ang mga transaction, na-decode ko na at na-memorize ko ng lahat na ngayon habang nagtatrabaho tayo. Naka-memorize kami ni Mason eh. Bawal ang whistleblowers kasi Michelle. Hindi ko na-save sa cloud para hindi nila ma-hack. Ang kailangan lang namin ay makahanap ng live broadcast at witness. Napangiti si Joseph kahit paduguan. Hindi ka talaga sumusunod sa protocol. Hindi. Pero sumusunod ako sa puso ko. Sagot ni Vincent. At niyon, ang kailangan lang nating gawin ay makahanap ng tulong. Hindi ko kailangan ng safe house mo. Ang kailangan ko ay ikaw. Niyakap ni Joseph si Vincent ng mahigpit sa gitna ng malamig na kakahuyan. Ako ang protocol mo, Vincent. Ikaw ang kalayaan ko. Bulong ni Joseph. Ang misyon ay hindi natapos. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay ganap na nagtagumpay at naging unstoppable force. Ang kanilang kwento ay hindi na lang tungkol sa katiwalian, kundi tungkol sa pagmamahal na nagligtas sa katotohanan.